Magandang hapon. Mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Huwebes, araw ng Kagitingan. Garantisadong mabilis lang to. Ngayong araw ng Kagitingan, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-aalay ng bulaklak sa dambana ng Kagitingan sa Bataan. Ang pagdalo na ito ay mistulang pinatahimik ang mga usap-usapang may malubha siyang sakit. Mabilis sa balitang hatid ni Michelle Giliang. Ilang araw ng usap-usapan sa social media ang umunoy pagkakaroon ng malubhang sakit ni Pangulong Bongbong Marcos na siya namang mabilis na pinabubulaanan ng Malacanang. Bagamat naglalabas naman ang palasyo ng mga opisyal na larawan ng mga aktibidad ng Pangulo sa nakalipas na araw, may mga social media user pa rin ang naghihinalang mga lumang larawan nito. Higit isang linggo na rin kasing walang public engagement na Pangulo. Bigo rin siyang dumalo sa nakascheduled niyang event sa Quezon City noong Lunes. Ang palasyo batid ng anila ay bigla ang pagdami ng maling impormasyon sa social media, partikular na kaugnay ng kalusugan ng Pangulo. Maging ang mga media outlets rin daw ay naging biktima ng pag-aatake ng mga troll. Dagdag pa ni Secretary Gomez, hindi rin daw magpapaapekto ang Pangulo sa mga kumakalat na maling impormasyon, lalo na't malinaw na ang motibo nito ay guluhin ng gobyerno. Sa ngayon, kinakalap na ng PCO ang bawat post at gagamitin ito sa korte para sa kasong isasampa nito sa susunod na linggo. Samantala, kahapon sa panayam kasama si Palace Press Officer Claire Castro, sinabi ng Pangulo na matagal na siyang galing sa diverticulitis. Huwag niyo pong masyadong siniseryoso. Alam mo naman ang social media, palabiro yan eh. At wala po tayong problema. I'm back to my regular exercise. I've been back to my regular routine for the last 3 months na ito na patuloy lang yung aking ginagawa. Watching my health, making sure that I'm always ready to do the work. Kaninang umaga misulang pinatahimik na ng Pangulo ang mga espekulasyon sa kanyang kalusugan, sa kanyang mismong pagdalo at pangunguna sa paggunita ng Araw ng Kagitingan sa Bataan. Dito kinilala ng Pangulo ang mga bayani ng World War II na lumaban para sa kalayaan ng bansa at pinagtitibay ang pangako ng gobyerno na alagaan ng mga veterano. Today's challenges may not mirror those of yesterday, but they test us in much the same way. Among these is the enduring geopolitical tension that we are observing in the Middle East. While we may stand far from the centers of conflict, we are not untouched by its consequences. Sa gitna ng krisis, tiniyak ng Pangulo na gagawin ng pamahalaan ang lahat para maibsan ang epekto ng gulo sa Middle East. Pero hindi lang daw sapat ang gobyerno at hiningi niya ang pakikipagkapwa ng mga Pilipino sa harap ng matinding pagsubok. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. Dalawang malalagim na aksidente ang nangyari kahapon. Bumagsak ang isang eroplano sa kabundukan ng Dinagat Islands, habang isang bus naman ang sumalpok sa isang multicab sa Camarines Sur. Narito ang report. Patuloy na nagsasagawa ng search and rescue operation sa mga otoridad matapos bumagsak ang isang Cessna plane sa gilid ng bundok sa Barangay Navarro, Bayan ng Tubahon, Dinagat Islands, Miyerkules kahapon. Ayon sa Regional Police Office, iniulat ng mga residente sa lugar na nakarinig sila ng isang malakas na pagsabog bandang 1:00 ng hapon. Na-identify ang Cessna plane sa tail number RPC-2444, isang light civilian aircraft na ginagamit sa isang commercial flight. Batay sa datos mula sa FlightAware, umalis ito sa Subic Bay Freeport Zone pasado 9:00 ng umaga at huling na track malapit sa Surigao City mag-aalauna ng tanghali. Agad na rumisponde ang mga otoridad kabilang ang MDRRMO Tubahon, AFP, Philippine Coast Guard, Philippine National Police at Bureau of Fire Protection upang beripikahin at isecure ang lugar. Bandang 7:45 ng gabi natagpuan ng mga rescuer ang mga debris ng eroplano. Ayon pa sa mga otoridad, may nakadiskubre ng posibleng bahagi ng katawan ng tao sa crash site, habang patuloy pang tinutukoy ang bilang ng mga sakay at kanilang pagkakakilanlan. Sa ngayon, inaalam pa ang buong detalye ng mga pasahero lalo't inabot na ng dilim kagabi ang paghahanap. Nakikipag-ugnayan na rin ang mga otoridad upang malaman kung ilan ang sakay ng eroplano at kanilang pagkakakilanlan. Nag-deploy na din ang pamahalaang panlalawigan ng mga drone operator para sa aerial mapping. Patuloy ang operasyon sa paghahanap sa mga sakay habang iniimbestigahan ang sanhi ng pagbagsak ng eroplano.
Sa isa pang hiwalay na aksidente, patay ang 5 katao habang 8 pa ang sugatan matapos salpukin ng isang pampasaherong bus ang multicab ng Lupi LGU sa kahabaan ng Andaya Highway sa Barangay Port Junction, Ragay, Camarines Sur, Miyerkules ng gabi. Batay sa investigasyon ng pulisya patungong Tabaco City, Albay ang bus mula Maynila nang iwasan umano nito ang isang orange na road barrier sa tulay. Dahil dito, napunta ito sa kabilang linya at bumangga sa kasalubong na multicab alas 9:20 ng gabi. Sa lakas ng impact, tinamaan ang kaliwang bahagi ng multicab na naging dahilan upang tumilapon palabas ang mga sakay nito. Karamihan sa mga biktima ay mga empleyado ng Lupi LGU patungo sana sa isang beach outing. Agad silang dinala sa Ragay District Hospital kabilang ang driver ng multicab. 3 sa mga sugatan kabilang ang driver at nakalabas na ng ospital matapos magtamo ng minor injuries. Samantala, ligtas naman ang 28 pasahero ng bus. Kusang loob na sumuko sa pulisya ang driver ng bus at nahaharap sa mga kasong multiple homicide, multiple physical injuries at damage to property. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Sa iba pang mga balita, 156.4 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasabat ng Bureau of Customs sa Davao City at ilang mga grass fires na itala sa Tarlac at Taal sa Batangas. Mabilis na balitang hatid ni Era Joy Briones mula Kalibo Cable News. Nasabat ng Bureau of Customs kasama ang PNP ang mga smuggled na sigarilyo sa 2 warehouse sa Davao City ngayong araw. Ayon sa BOC, natuklasan ng otoridad sa 2 warehouse ang halos 183,000 rims ng iba't ibang klase ng sigarilyo na walang kakulang permit. Nagkakalaga din ito ng 156.4 million pesos. Inaalam na ngayon ng BOC ang pinanggalingan ng mga kargamento pero base sa historical data nito, nanggaling ang mga sigarilyo sa Malaysia, Cambodia at Vietnam. Ilang mga grass fires ang naitala nitong mga nakaraang araw. Kagabi, sumiklab ang grass fires sa Barangay Baras-Baras, Tarlac City, pasado alas 7 ng gabi. Sa aerial video ng Tarlac Filipino-Chinese Volunteers Fire Brigade, makikitang nagtutulong-tulong ang mga otoridad para apulahin ang apoy sa lugar. Idineklara itong fire out pasado alas 10 ng gabi. Samantala, sa init ng panahon sa Batangas, sumiklab rin ang grass fire sa bahagi ng Volcano Island ng Taal. Ayon sa BFP, nangyari ang sunog dahil sa init ng panahon sa lugar, gayon din ang pagkatuyo ng lupa. Wala namang naitalang nasaktan sa nangyaring insidente. Era Briones para sa All TV News, Channel 2. Inilunsad ng Department of Trade and Industry ang National Food Fair 2026. Tampok sa programa ang mga OFW turned entrepreneur, kasama mga maliliit na negosyong lumago sa tulong ng DTI. Nagbabalik para sa mabilis na balita si Michelle Giliao. Ibinida na mahigit 320 MSMEs ang iba't ibang lokal na pagkain mula sa mga regional delicacy hanggang sa mga makabagong produktong Pilipino. Yan ay sa magbubukas ng Department of Trade Industry National Food Fair 2026 sa Mega Mall kahapon. Kabilang dito si Azanith, ang founder ng Pios Gourmet Tuyo na dating OFW noon sa Taiwan. 8 years ako na pabalik-balik. Siyempre, yun yung dream ng mga OFW na makauwi ng bansa at makapag-negosyo. Siyempre, di ba, yung hirap at pagod mo sa ibang bansa, yung pera na kinikita mo, na perang iniipon mo, ay mapunta sa maganda. Dagdag pa niya, naging malaking tulong ang DTI para mas mapalago ang kanilang business dahil sa mga training at food fair. Kasi marami silang trainings na binigay sa amin. Like, syempre, yung sa supply chain, sa marketing. Dati, syempre, sa food industry ako, wala naman akong alam kung paano yung pagbibusiness. Dito ko na lang siya natutunan sa tulong at pag-alalay sa akin ng DTI. Plano na rin niyang pauwiin ang asawang isa ring OFW sa susunod na taon at mas tutukan na lang ang kanilang negosyo. Isa rin si Maylene, owner ng Cecilia Ilocos Delights sa mga nakilahok sa food fair. Ipinagpapatuloy niya ang mahigit 3 dekadang negosyo ng kanyang pamilya. Nag-experiment lang yung auntie ko, naging chichacorn. Trinay niya chichacorn, parang snack lang namin magpipinsan noon, ganon. Pang after 1-2 years, biglang nag-boom sa market. Kwento pa niya, tinulungan sila ng DTI na magkaroon ng sariling branding mula sa noong paggamit ng toll packaging lamang. During the pandemic kasi, di ba, siyempre, recession. Sila, nakaka-avail ako yung zero interest na loan, collateral free. Tapos may 1 year na
tawag doon, grace period. So, yun nakatuloy kasi yung sa di ba nag-export na rin kami. Samantala, dinagsa ng mga mamimili ang food fair para suportahan ang mga lokal na produkto. Usually kasi nandito yung mga kakaibang mga products galing sa iba-ibang probinsya. So, in a way, dun po mas napapatronize yung mga sariling gawa ng mga locals natin. Tapos para din ma-promote siya din sa mga friends ko, sa networks na meron. National Food Fair. Oo. Let's buy local. Yung Camarines Store, Alba, yung pinangat. Yung luto sa gata. Ayon sa DTI, layo ng programang ito na matulungan ng mga Pinoy entrepreneurs na lumago ang kani-kanilang mga negosyo at magkaroon ng mas malawak na merkado para makakuha ng mas maraming buyers at partners. Ibinalita pa ni DTI Secretary Cristina Roque na may inilaang 2 billion pesos ang ahensya para sa mga nais mag-loan at magtayo ng negosyo. We have the OFW Negosyo Fund. We set aside 2 billion pesos. So if you're an OFW na expatriate or OFW abroad, you can avail of this loan. 2 billion pesos, up to 5 million, no collateral, and 1 year po, no payment of principal and interest. So may 1 year po kayo to drive the business. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts. Mapapanood nyo na rin po kami sa Planet Cable Channel 3. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.